down na tayo, Toks, ha? Let's go. Okay, very good, anak. Very good. Good job, Toks. Good job. Shower. Okay, let's go. Good morning guys! Welcome back to another family day vlog. Ito ang normal na umaga namin dito sa Japan. Maaga kaming gumigising kasi kailangan kong ihanda si Shohei papuntang Hoikuen. Habang ako naman ay naghahanda rin para pumasok sa work. Hindi naman laging perfect ang umaga. May mga araw na ayaw niyang kumain. Minsan nagtatampo pa kami sa isa't isa. Pero bahagi na talaga yan ng pagiging mommy. Kahit paulit-ulit ang routine namin araw-araw, natutunan kong i-appreciate ang mga simpleng sandali. Kasi balang araw, memories na lang din ang lahat ng ito. So samahan niyo kami sa isang ordinaryong araw dito sa Japan. Nana. Wala kasi masasyon ni Nana. Mami, hindi ka makakain namin sa lunch mo. Dear. That's very good. Clap your hands. Nag-breakfast na ako ng ramen kanina. Pero naghahanda pa rin ako ng corned beef with rice na dadalhin ko sa work. Ang pasok ko kasi ay 10:30 a.m. Tapos late pa ang lunch break namin. Kaya ginagawa ko, kumakain na ako ng isa pang meal bago magsimula ang shift para hindi ako magutom habang nagtatrabaho. Doon ko na siya kakain pagdating sa workplace. Simple lang, pero malaking tulong talaga para may energy ako sa buong araw. Are you ready? Clap your hands! Wow, very good. Ready, set, go! Hello guys! Eto na, papunta na kami ni Suki sa Hoikuen. Halos araw-araw nagbabike talaga kami papunta rito. At alam nyo ba, sa sobrang pagmamadali ko kanina nakalimutan kong isuot sa kanyang helmet. Promise, lagi po siyang naka-helmet. Ngayon lang talaga nangyari. Sorry na guys, sorry na. Pero alam niyo yun, isa rin to sa mga paborito kong parte ng umaga namin. Tahimik ang paligid, presko ang hangin, at kahit ilang minuto lang ang biyahe parang ang gaan agad sa pakiramdam. Habang tumatagal, mas lalo kong na-appreciate ang mga simpleng routine namin. Noon baka isipin ko na ordinaryong araw lang to. Pero ngayon, naiisip ko na ang mga simpleng sandaling tulad nito ang unti-unting bumubuo ng pinakamagagandang alaala. Isa rin sa mga natutunan ko sa buhay ay ang maging grateful sa kung anong meron ngayon. Hindi naman kailangan perfect ang lahat para maging masaya. Minsan, sapat na ang tahimik na umaga, isang ligtas na biyahe at pagkakataong makasama ang pamilya. At habang tumatagal, mas pinipili kong mag-focus sa mga bagay na nagbibigay ng peace, nagpapalago sa akin bilang tao, at nagpapaalala na bawat araw ay may dahilan para magpasalamat. Kaya hanggat kaya, gusto kong i-enjoy ang bawat simpleng sandali dahil alam kong hindi na ito maibabalik. Clap your hands.
Tara guys, samahan nyo kami ni Shohei mag-grocery. Napansin ko kasi naubos na pala ang mga prutas niya. Kaya naisipan ko na rin bumili ng iba pang mga kailangan namin sa bahay. At dahil gusto ni Shohei mag-bike ngayon, sabi ko mag-bike na lang siya papunta sa grocery. At least, masaya siya, may kunting adventure pa. At hindi na siya iiyak o magpapakarga sa akin. Tara, samahan nyo kami guys! Unti-unti ko nang ipinapakilala kay Shohei ang piano. Hinihikayat ko siyang magpindot-pindot ng mga keys para unti-unti siyang maging pamilyar sa tunog at saya ng musika. Balang araw, kapag nag 3 years old na siya, gusto ko siyang i-enroll sa piano lessons. Hindi para pilitin siyang maging magaling, kundi para mabigyan siya ng pagkakataong matuklasan kung ito ba ang isa sa mga bagay na mamahalin niya. Naniniwala kasi ako na ang musika ay hindi lang nakakatulong sa paghasa ng isip, kundi nagtuturo rin ng focus, patience, at creativity. At kung dito man magsimula ang isa sa mga hilig niya sa buhay, magiging masaya akong nasaksihan ang unang pagpindot niya sa mga keys ng piano. How's your day? Suki, crying. We're cooking dinner. Our rice is 11 minutes pa bago maluto. So si daddy yung naghihiwa and ako yung nagsosaute. Okay guys, so it's our dinner time. So it's actually late na ngayon dinner namin eh. Kasi late nang dumating si daddy kasi gusto niya magkasama kami lagi nagluluto. Kasi magkaiba kami ng lasa eh, guys. So, syempre, kapag nagluto ako, mga pang Filipino, yung pagluluto ko kasi more on Filipino, yeah. Syempre, healthy living kami. Wow, healthy living yan. Tignan nyo naman, ang daming gulay. So, yeah, syempre gusto niya yung, kunti lang yung, is the oil okay? Ready go, or too much? Gusto niya kasi yung kunting oil lang, yeah, it's really good, and yeah. Oh, yeah. Oh my gosh! Laksan ko muna ba? Pwede ba? The fire. Fire! Si Shohei, nanonood ng Miss Rachel. Actually, kanina ko pa siya pinapatulog, guys. So, ngangabels ang lola mo. Ayaw pa niya matulog. So, sabi ko, it's Friday naman. So, pagbigyan na natin. Tomorrow, mag-general cleaning kami ni Shohei. Then, after that, bike again. Bike again, I guess.
Shohigan likes bike and car. Chopstick nga di. Watachi. So, ganito kami lagi, guys. Magkasama kami nagluluto. Magkasama kami sa lahat. Because we're team. Yun yung namin. Motto namin. We're team. Hey, my love! Come. Kamite. Wow! You like cooking this yan eh. Nagkukook siya sa sa school niya. No. Say hi. Okay na? Say hi. Hi. Flower. Say flower nga, Shaken. Flower. Tagapagsalita na siya, guys. Pero lang, kapag trip niya lang. Nagpagsalita na siya ng bye-bye. Hi. Ano pa ba? Car, flower, daddy. But not mommy. But not mommy, daddy. Siya yun eh. Only daddy dake. Habang lumalaki si Shohei, mas lalo kong naiintindihan na hindi pala kailangang maging enggrande ang bawat araw para maging masaya. Minsan, sapat na ang sabay-sabay kayong nakaupo sa hapag, nagkikwentuhan, nagtatawanan, at kumakain ng simpleng pagkain. Noong bata pa ako, hindi ko gaano naiisip ang halaga ng mga ganitong sandali. Pero ngayong may sarili na akong pamilya, ito na mga alaala na gusto kong ipunin. Dahil darating ang panahon na lalaki si Shohei, magkakaroon siya ng sarili niyang pangarap at tatahakin ng sarili niyang landas. Kaya habang maliit pa siya, gusto kong iparamdam sa kanya na ang tahanan ay laging puno ng pagmamahal. Minsan, sobrang abala tayo sa paghahabol ng mas malaking pangarap. Nakakalimutan nating pahalagahan ang mga sandaling nasa harap na natin. Ang simpleng hapunan kasama ang pamilya ay maaaring ordinaryo lang ngayon. Pero balang araw, ito ang magiging isa sa pinakamagagandang alaala. Kaya kung may pagkakataon kang makasalo ang mga mahal mo sa buhay, huwag mo itong baliwalain dahil ang oras ang isang bagay na hindi na natin maibabalik. At sa huli, hindi pala ang dami ng pera o laki ng bahay ang tunay na sukatan ng masayang buhay, kundi ang dami ng pagmamahal na nararamdaman sa loob ng tahanan. The story of creation. Bago matapos ang bawat araw, lagi naming sinisikap na magkaroon ng munting sandali para sa isa't isa. Minsan, Bible ang binabasa namin. Minsan naman, paborito niyang storybook. Hindi pa man niya lubos na nauunawaan ang bawat salitang naririnig niya, naniniwala kong may naiiwan itong kabutihan sa kanyang puso. Hindi lang ito tungkol sa pagbabasa ng kwento. Ito rin ang paraan ko para iparamdam sa kanya na gaano man kaabala ang naging araw, lagi akong may oras para sa kanya. Bilang isang magulang, gusto kong lumaki siya na hindi lang maraming alam, kundi may mabuting puso, may respeto sa kapwa at may pananampalataya na magiging gabay niya sa bawat yugto ng buhay. Alam kong hindi magiging perpekto ang pagpapalaki ko sa kanya. Magkakamali rin ako bilang isang ina. Pero araw-araw, pipiliin kong gawin ang lahat ng makakaya ko para maramdaman niyang mahal ko siya. Siguro, balang araw, hindi na niya maaalala kung anong kwento ang binasa ko ngayong gabi. Pero sana, maalala niya ang pakiramdam na bago siya matulog, may isang taong laging naroon, nakikinig, nagmamahal, at naniniwala sa kanya. At para sa lahat ng magulang na nanonood, tandaan natin na ang pinakamahalagang regalo na maibibigay natin sa ating mga anak ay hindi lang mga bagay na nabibili, kundi ang oras, pagmamahal, at mga alaalang dadalhin nila habang buhay.
Manong-mana yata sa daddy niya. Gusto na niyang humawak ng manibela. Pero sorry anak, hanggang post-post muna tayo. Ito talaga siguro ang isa sa mga paborito kong parte ng araw namin. Wala namang kailangang espesyal na lakad. Minsan, may bibilhin lang sa mall. Minsan, mag-iikot lang ng kaunti. Pero kapag magkakasama kami, parang sapat na yun para gumaan ang pakiramdam. Habang lumalaki si Shohei, mas gusto kong punuin ang pagkabata niya ng mga simpleng sandaling may kasamang tawanan, kwentuhan, at oras na buo kaming pamilya. Hindi man yan maaalala ang bawat lugar na napuntahan namin, umaasa akong mararamdaman niya kung gaano siya kamahal at kung gaano namin pinahahalagahan ang bawat pagkakataong makasama siya. Kaya sa bawat simpleng lakad, hindi lang kami bumibili ng mga kailangan. Tahimik din kaming bumubuo ng mga alaala na dadalhin namin habang buhay. Shake. Okay, mita. Look at me. Oy! No, nandun siya. Oy, mita. This one. One. Oy! Gustong-gusto talaga ni Shohei ang mga ibon. Kapag nakakakita siya ng mga hayop, kitang-kita mo agad ang excitement sa mukha niya. Naalala ko tuloy nung mas maliit pa siya. Ang natural niyang humawak ng mga ibon at iba pang animals. Hindi siya takot, parang curious lang talaga siyang makilala ang mundo sa sarili niyang paraan. Nakakatuwang pagmasdan ang ganitong edad. Wala pang takot na dulot ng mga karanasan. Puro pagtataka, pagkamangha, at excitement lang sa bawat bagong nakikita. Kaya gusto ko ring hayaan siyang mag-explore, matuto, at ma-appreciate ang kalikasan habang lumalaki siya. Oh, kay Daddy! Mistake. Mistake? Why? Too many. Isa rin to sa mga bagay na talagang ipinagpapasalamat ko. Si Habi, hindi man siya expressive sa mga salita o sa mga grand gestures, pero araw-araw niya kaming inaalagaan sa paraang alam niya. Habang tumatagal ang pagsasama namin, mas naiintindihan ko na hindi pare-pareho ang paraan ng bawat tao sa pagpapakita ng pagmamahal. May mga taong malambing sa salita, mayroon ding tahimik lang pero makikita mo sa mga ginagawa nila na mahal ka nila. Siguro, yun ang isa sa mga natutunan ko sa marriage. Huwag lang pakinggan kung paano gusto magpahayag ng pagmamahal ang sarili mo. Matutunan mo ring makita kung paano ito ibinibigay ng taong mahal mo. At sa totoo lang,
Hindi namin kailangang hintayin ang birthday, anniversary o kung anumang espesyal na okasyon para maging masaya. Kapag magkakasama kaming tatlo, kahit ordinaryong araw lang, parang family day na rin. At para sa akin, sapat na yon. Study time! Oras na ulit para mag-aral ng Nihongo. Sa totoo lang, habang mas marami ako natututunan, mas lalo kong nare-realize kung gaano pa pala karami ang kailangan kong pag-aralan. Lalo na sa conversation at listening. May mga nagsasabi kasi na kapag nakapasok ka na sa language school or nakakapagsalita ka na, sapat na yon. Pero ang totoo, doon pa lang nagsisimula ang tunay na pag-aaral. Hindi lang ito tungkol sa pag-memorize ng vocabulary or grammar. Kailangan mo ring maintindihan ang paraan ng pag-iisip, pakikipag-usap at kultura ng mga Hapon. Dito sa Japan, ang language ay hindi lang isang subject. Bahagi siya ng pang-araw-araw na buhay. Nakakatulong ito sa trabaho, sa pakikisalamuha, sa pag-intindi ng mga dokumento, sa pagharap sa mga emergency, at sa mga pagbubukas ng mas maraming oportunidad. Kapag mas naiintindihan mo ang wika, mas nagiging kampante ka ring mamuhay dito. At habang tumatagal, mas nagiging mahalaga rin ang Japanese proficiency sa iba't ibang proseso at oportunidad. Kaya para sa akin, hindi ito karera laban sa ibang tao. Isa itong pangmatagalang investment sa sarili. Kahit mabagal ang progreso, basta tuloy-tuloy ang pag-aaral, may mararating ka rin. Kaya sa lahat ng nag-aaral ng Nihongo, huwag tayong mawala ng pag-asa. Hindi madali ang language na ito, pero bawat bagong salitang natututunan mo at bawat conversation na mas naiintindihan mo ay isang hakbang palapit sa mas magandang buhay dito sa Japan. Time to clean the house! Pero bago ko tapusin ang vlog na ito, gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat na sinamahan kami sa buong linggo. Sana kahit sa simpleng mga ginagawa namin bilang pamilya, may napulot kayong inspirasyon, may natutunan kayo kahit isang bagay o kahit sandali lang na pangiti namin kayo. Hindi naman perfecto ang buhay namin, pero gusto namin ipakita na may saya pa rin sa mga ordinaryong araw basta pinipili nating maging present at magpasalamat sa kung anong meron tayo. At kung may mga suggestions, advice o parenting tips kayo na sa tingin ninyo ay makakatulong sa amin bilang mga magulang ni Shohei, o may mga karanasan kayong gusto nyong ibahagi, huwag kayong mahiyang mag-iwan ng comment. Bukas kaming matuto dahil naniniwala akong walang perpektong magulang. Habang lumalaki ang mga anak natin, tayo rin ay patuloy na natututo, nag-a-adjust at sinusubukang maging mas mabuting magulang para sa kanila araw-araw. Maraming salamat sa patuloy ninyong suporta at sa pagiging bahagi ng munting journey namin dito sa Japan. As always choose kindness dahil hindi natin alam ang pinagdaraanan ng bawat isa. Take care of your mental health, keep smiling, and I'll see you on our next family adventure. Bye everyone!